PCTC kanina, parang naging question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanilaw na nag-represent of the Philippines. Is there a need na palitan po ng charter? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order, wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala naman ganun eh. Parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya ng PCTC head. Tinanggi naman niya dahil sabi niya, hindi naman ako appointing authority. Saan siya sumulpot? So, nalilito tayo. Maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan eh. Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rine-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know? Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC, ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan, yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano na nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad ditong mga civil society sinasabi nila na na-access, pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat at alas 3 ng call, warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yon. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, nung nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC nung October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ, nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan.